Magandang araw nga ho mga kapatol. Ay eto nga ni, nagpupulot nga ho kami ng kasoy dito sa bukid para kami maipon kami at may maluto kami sa susunod na aming outing. At oo, sinamahan nga ho ako dito ni Gio magpulot-pulot ay marunong na ari ang bata na gayahin ang ina. Ay syempre kung ano ang nakikita sa ina, ayun na rin ang gagayahin niya. Kaya kapag tamad ang ina, tamad din ang anak. At ayun mga kapatol, eto na nga, nag-umpisa na nga ako kami magpulot-pulot ni Gio dito ng mga nahuhulog na kasoy. Kaya madami din talagang kasoy dito sa bukid nila ate. Kaya gayon nga ako na sayang naman ay sabi nga ako namin, tutal, hindi din talaga dito pwede mag-ihaw-ihaw ng mga kasoy, kaya gayon nga na maraming manok dito sa bukid. Ay baka nga magkandahilo ang mga manok dito nila Kuya Aki. Ay, mapagalitan pa tayo. Nakakahilo nga ho talaga ang arengahong amoy ng asoy mga kapatol, lalo na sa mga manok. Kay gayon nga ho na may acid yan. Ganun. Kapag halimbawa ginasunog mo siya ay may pasilab-silab pang nalalaman. Kaya yung mga manok na makakasinghot niyan ay siguradong tinola agad. At ayun nga mga kapatol, ay inumpisahan na rin talaga namin ni Gio dito ang isang puno para nga ho ay makapaglupiga na nga ho ako din sa may isang puno nga ho para makapag pulot-pulot na ng mga kasoy at nangangalahati na nga ho si Gio sa mga kasoy nga ho na pinupulot namin. Ay sayang namang are. Wala din naman ho kasi masyadong kumakain na to yung mga kasoy-kasoy nga kaigayon nga ho na hindi din kami mahilig. Ewan ko ba sila Kuya Aki kung hindi nila kinakain o kinakain nila, nababagsak lang ang mga bunga. At lalong ako ay dito ako pinaglihi. Maamoy ko pa lang ang kasoy ay ayoko na talaga siyang tikman. Hindi ko talaga bet, ewan ko ba, hindi ko rin alam ha. Kasi sabi ni mama dito daw ho talaga ako pinaglihi. Gayon nga ho na yung aking kalahating paa ay parang ganyan yung style sa may puno ng dulo ng bunga niya ay botoy. Gaya, pero worth it naman kahit ganyan ang itsura ng aking katawan. At ayun, tignan nyo naman, busy din talaga si Gio sa pagpupulot nga ho ng buto ng kasoy. Giliw na giliw nung makalaunan at ilang araw nga ho na naghahanap nga ho kami ng view kung paano namin ito maiihaw. Gayon nga na hindi nga ho ito pwedeng ihawin sa malapit sa mga bahay-bahay. Gayon nga na mahihilo nga ho ang mga manok. Kaya nga ako, nagdesisyon na rin talaga kami pumunta sa hindi abot ng langaw. Hindi abot ng langaw, hindi abot ng manok. Doon kami pumunta sa may mga liblib na lugar. Ganon. At sa mas malakas ang hangin. Pero walang manok. Huwag nyo nang tanungin kung saan kami pumunta. Kasi nga ho ay surprise. At ayun, tinumpok-tumpok na nga ho namin ang arengahong mga buto ng kasoy. Tapos sasabay pag naluto nga ho yan mga kapotol at nasunog na nga ho yung pinakabalat niya ay pukpukin mo na rin are para makuha mo nga ho yung laman. Medyo pangit nga yung pagkakaihaw ni Mr. dito kasi nga hindi pala siya pwedeng sunog na sunog yung kanyang balat. Kasi kapag sunog na sunog mga kapotol ay nasusunog din ang ilalim ng boto. Yung pinakalaman ng boto na pwede nating kainin. Gayon. Ay, wag nyo na tanungin ko nasaan kami ngayon. Basta nga ho ay nasa hindi kami maaabot ng manot at hindi kami maaabot ng langaw. So, for today's video ay nasa ilog nga ho kami at wag nyo na rin kaming tanungin kung nasang ilog ba kami. At ayun, nag-umpisa na nga akong maggawa dito si Mister ng mapaglalangoyan ni Gio para nasa tabi lang namin siya habang busy nga ako kami magprokpok lang mga botong kasoy na inihaw. O, diba? Ay, sadya nga akong napakasarap are, mga kapotol, na ang napakamahal din ito kapag halimbawa ito ay nakusi-kusi na. Tapos nakuha na yung laman. Siguro ilang piraso laang na nasa plastic na siguro 5 mg, 500 or 60, 100, something ganun pataas. Kasi nakita ko nung nasa Oriental kami, yung sobrang liit lang na garapon tapos ang laman ay cashew. Oh my God, napakamahal ng cashew. Kasi nga ho, hindi ito basta-basta lulutuin, hindi siya basta-bastang
babalatan kasi nga ito ay may acid. Ganon. Ay, pag talaga namang makadikit sa balat mo ay pasok ka din talaga mga kaputol. Nag-umpisa na nga ho kami ditong kumain ng stick ko kasi nga yung lagyanan ng stick ko ang paglalagyan namin. Kaya sabi ni Mr. ubusin na nga daw namin ang stick ko ni Gio. At naubos niya nga are. At nag-umpisa na nga ho kaming kumain at ipinukpok na talagang pangmalakas ang pukpukan ng aring mga botong ng kasoy. Napapansin nyo ay tinatapon ko lang dito sa may gilid kasi nga mga kaputol ay yung iba ay sunog na sunog din. Wala din talaga kaming makuhang matino. Pero kahit papaano, yung iba naman ho mga kaputol ay makapal din talaga yung balat. Kaya kapag halimbawa pinukpok namin ay ari nga hong maganda ang kanyang laman, ay sadya nga hong napakatamis, tapos malutong, tapos basta masarap siya mga kapoto. Lalo na siguro kapag ito ay binayo-bayo siya, tapos masarap siyang ngata-ngatain. Naaalala ko din mga kapotol, nung time na mga bata pa kami, ay pare-panay nga ho kapag halimbawa ay tigbungan na nga ho ng mga kasoy, mga kapotol, ay kanda, pulot din kami talagang said ang mga buto mga kapotol sa kasuyan. Pero yung mga laman ay hindi nga ho namin masyadong kinakain. Kaya gayon nga ho na hindi rin talaga ho kami mahilig kasi nga ho ay mapakla. Ewan ko ba sa may mga taong mahilig din talaga sa laman ng kasoy, nakakaya nila na kainin yun. Pero ganun talaga, for the go. At so for today's video ay pagkatapos nga namin mapitpit ang aring mga buto ng kasoy, ay eto na nga, nag-umpisa na nga ho kaming kumain. Sabi nga ni Mister, pagkapupok, kalahati, subo, kalahati, punta dun sa pag-iipon. Pagbabalat ng kasoy at pagpupukpok, check, swimming, no. At ayun na nga, napansin nyo nga mga kapatol na medyo nakakaipon-ipon na nga ho kami ng mga buto ng kasoy at laman ng kasoy. Ayun! Makakakain na rin ho kami ng bahagya. Kapag ginawa mo nga ho ito mga kaputol, ay maaalala mo nga ho yung mga memories mo nung kabataan. Kay gayon nga ho na madalang na rin talaga yung gumagawa ng gayan. Siguro tiyagaan na lang din talaga mga kaputol kasi sa pagkukusi pa lang ng mga buto ng kasoy para makakain ka ay kailangan mo din talaga ng mahabang oras para nga makusi mo ang sandamakmak na dami ng kasoy na napulot namin ni Gio. Parang nangangalahati na nga ho yan sa maliit na timba. Kaya medyo madami-dami din mga kaputol. Pero mas marami yung sunog kaysa sa matinong luto. Pero hindi naman ho kami sumuko. Ay talaga naman nakaipon din talaga kami na makakain namin kahit paano. Pagkatapos mo nga ho yan pukpukin, ay balatan mo nga yan dahil may dobling balat yan sa ilalim. Kapag hindi mo ho yan binalatan sa ilalim ay medyo mapait din kapag kinakain. Basta nung kumain ako nito ay naalala ko si Papang at nung kabataan namin ay favorite niya nga ho talaga ang aring buto ng kasoy. Talaga naman, hinihimayan niya talaga ako ng buto ng kasoy na ito para lang ko ay maakain ko. Ay marunong na ako maghimay-himay ngayon. Kaya kung nasan ka man ngayon Pang, happy ka sana. I miss you. At ayun na nga ho. Natapos na nga ho namin balat-balatan ang nangalahati na nga ho namin buto ng kasoy at tara na, mag-swimming na tayo dini sa bridge na Mampang. Get ready sa mga tinola mamaya. Maraming salamat nga ho mga kapatol kasi nga ho ay sinusubaybayan nyo ang aking mga vlog. Maraming salamat din ho sa mga nagko-comment, nagsisend ng star, ay bukod nga ho sa mga nagsisend ng star, sa mga nagpa-follow, ay maraming aring nga ho salamat. Yeah. Sa lahat din talaga ng mga nakasubscribe, mga follow, at nagre-request ng mga song sa akin, ay marami din ho salamat. Yan lang. Kensan ni!